mga susunod po na paksa ay naglalaman ng mga sensitibong detalye at kung kayo po ay kumakain o mahina ang sikmura ay marapat po na wag nang ituloy ang kwento. Ang aking tatalakayin ay ang kakaibang kaso ng pagtumba na kung saan ang biktima ay pinagpira-piraso at saka inihain sa kasalan. Isa sa mga lumang tradisyon ng kasalan sa ating bansa ay ang sinasagawang sayawan sa gabi. Bago ang kasal kinabukasan, masayang nagdiriwang ang mga bisita at sumasayaw sa loob ng isang bulwagan o dance ball na inihahanda ng pamilya ng ikakasal. Ang nasabing okasyon ay may pagkakataon na ang mga lalaking bisita ay sinasayaw ang ikakasal na babae. Taong 2004, nagulat ang mga kapulisan ng Nara, Palawan kung saan isang lalaki na nagngangalang Juni Boyot kasama ang elder ng barangay na dumulog sa kanilang tanggapan. Lahat sila ay talaga namang kinilabutan sa mga naging revelasyon ng mga ito tungkol sa isang krimen. Ayon kay Juni noong July 2004, abala ang lahat sa kasal ng anak ng kanyang pinsan, ang 47 years old na magsasakang si Ilaudjo Bauli. At habang ginagawa ang wedding dance ay aksidenteng nahawakan ng 25 years old na si Benji Ganay, ang puweta ng bride-to-be, na ikinagalit ni Ilaudjo Baole, ama ng bride at sa tulong ng anak nito na si Gerald Baole, 21, ang pamangking na 36 years old na lalaki. Sinakay nila si Benji Ganay sa isang tricycle at dinala sa masukal na bahagi na di kalayuan sa ginaganap na sayawan kung saan ay tinaga nila ito ng ilang beses hanggang sa ito ay mawalan ng buhay at sinimulan na hati-hatiin ang katawan nito at binuhusan ng gas. Ang mga kinolekta nilang palapa ng niyog bago ito inapuyan ay nilagay nila sa katawan ni Benji, saka inapuyan hanggang sa ito ay masunog. Matapos noon ay hiniwa ni Ilaudjo Baole ang tenga at dila ng biktima at saka kinain. Inabutan pa raw siya nito ng maliit na piraso at pinilit siyang pakainin. Nang tangkan niyang isubo ay hindi niya umano kinaya at siya ay sumuka, ngunit muli siyang binigyan ni Ilaudjo at pinilit siya na lunukin iyon. Nakatutok raw sa kanya ang hawak na patalim ni Ilaudjo Bauli. Matapos na hiwain ang lahat ng laman ay isinilid nila sa isang plastic at ang ulo naman at mga buto ay tinapon nila sa isang creek upang maanod ito ng tubig ulan. Bumalik na sila sa kasalan na dala ang karne o laman ng biktima na kanilang nilagay sa plastic. Hindi doon natapos ang mga naging revelasyon ni Juni dahil mas kahindik-hindik pa ang mga sumunod nitong salaysay. Ayon kay Junye, ang mga piraso ng laman ay niluto nila Ilaudjo at inihain sa mga bisita. Karamihan pa umano sa mga putahe ay inihain sa ilang mga villagers na nag-iinuman, kung kaya hindi nalasahan ng mga ito ang kinaing pulutan. Ayon pa kay Juni ay hindi siya pinapatahimik ng konsensya, kaya naman ay lumapit siya sa isang elders at nagpatulong kung ano ang dapat gawin at sinamahan nga siya nito sa kapulisan para sumuko. Dahil nga sa sobrang extreme ng ginawang accusation ni Juni Boyot ay agad silang nagtungo sa area kung saan nito sinabi na tinapon nila ang mga buto ng biktima. Makalipas ang 2 araw na paghahanap ay natagpuan nila ang mga sunog na buto, damit at buhok ni Benji Ganay at napag-alaman din nila na nawawala mula nang dumalo ito sa nasabing kasalan. Dahil dito ay agad nilang inaresto si Ilaudjo Baole, ang anak nito na si Gerald Baole at ang pamangkin nito ng grupo ni Police Chief and Senior Inspector Perla Backwell. Tumanggi naman ang mga ito na sa nasabing paratang at tinakpan ng mga akusado ang kanilang mukha sa loob ng selda habang kinukuhanan sila ng larawan ng mga media. Ayon kay Police Senior Inspector Perla Backwell, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kaso sa nasabing bayan at kung bakit nagawa ng mga ito ang ganun kalalang krimen bilang ganti sa binata. Anuman ang dahilan ay hindi rin nila alam maliban sa ang mga ito ay nakainom ng alak nang gawin nila ang krimen. Ang nasabing pangyayari ay agad na nakarating sa international media dahil sa bizarre nature nito. At dahil dito ay lubos na naapektuhan ang turismo ng Nara, Palawan na kinatatakutan at tinawag na nangangain ng tao ang mga taong nakatira sa lugar.